Hello mga katrupa at mga mahal kong kababayang Pilipino. Episode 6 tayo ng aking political views and opinion. Ang aking ngayong topiko ay tungkol sa due process. Ito ngayong ating administrasyon, sinasabi nilang masama, hindi maganda. Hindi ko naniniwala. Dahil hindi naman ako talaga supporter ni BBM, pero nakikita ko sa panahon niya ay mayroong legal due process of law. I-compare nyo sa mga nakaraang administrasyon na saan ang due process of law. Anytime pwede ka doon pasukin sa bahay mo at patayin. Hindi ko naman yan kinakampihan yung mga drug lord at mga kriminal. Pero talamak na ang paglabag ng karapatang pantao. Tapos ikakarga pa dyan yung personal na kalaban sa politika, ikakarga sa war on drugs kasama sa collateral damage na papatayin. Pagkakampi naman sa politika, buhay naman, hindi naman ginagalaw. Yan ang nakikita nating kagandahan ng komparison ng dalawang previous at present administrasyon. May due process of law, tapos sinasabi nyo magagaling kayo. Tama kayo. Legal kayo. Hindi kayo namimersonal. Ano nangyari kay Laila de Lima? Personal. Aking lamang yang personal na opinion. Nangyari kay Senator Laila de Lima ilang taon siya naghirap sa kulungan, buti hindi siya pinatay. Ngayon lumalabas, absuelto siya sa mga kaso niya. Anong tawag diyan? Biktima ng political harassment. Ngayon yan ang gusto nyo pa rin paupuin ng mga tao. Simple lang mamimersonal. Tsaka marami dyan sumasakay sa issue. Personal na interest yung habol. Mayroon dyan mga dating rebelde at na NPA. Mga top rank ng NPA nandyan ngayon. Pro Duterte, DDE sila kuno. Hindi nga sila makauwi sa sarili nilang barangay. Mayroong ako alam dyan, taga Iloilo. Paalala sa'yo, umuwi ka dito, talagang mag-ingat ka kasi hantingin ka ng mga dati mong kasamahan sa makakaliwa. Ipagkanulo mo sila para lang sa iyong personal na interes. Nagkapira ka pa, sumikat ka pa, ngayon sumasakay ka na naman sa Duterte. Hindi ko naman sinasabi na masama ang Duterte. Maganda ang kanilang war on drugs. Sumubra lang. Yan. Dapat ginawa nila within the legal bounds of law lang ang pag-implement. Katulad ngayon, wala naman masyadong pinapatay na personal sa drug war ngayon ng BBM administrasyon. Marami naman nahuli. Bakit kailangan pa magdanak ang dugo? Ang masakit pa dyan, pagkalaban sa politika, tigo ka. Isa pa, prangkahan tayo. Yung sinasamban yung poon. Sinasamban yung poon. Pro-China yan. Mahal niya yung Chinese Communist, China. Anong ginawa dyan? Nagkaroon ng military base ang China dyan sa West Philippine Sea nung siya ay umupo. Tapos talamak yung illegal gambling, yung pugo. International gambling din ng Pilipinas. Ginawa lang nilang legal kasi silang bibigay ng ng pahintulot. Bilyon-bilyon dolyar ang kinita dyan. Ang tanong, saan napunta yung under the table dyan at saka yung mga tax ng pugo ngayon? Ako papipiliin, gusto kong Amerika sa China. Bakit kanyo? Ang Amerika
ay Kristiyanong bansa, naniniwala sa buhay na Diyos. Demokrasya. Oh. Yung China, diktador, komunista. Anong Diyos nila? Atheist sila. O kung Buddhist man sila, mga Buddha. Hindi ako naniwala na totoong Diyos yan. Mga Buddha na yan. Yan ay mga tao lamang. Lalo pag atheist. Yung communist. Karit at maso ang Diyos yan. Kahit anong sasabihin nyo, mas gusto ko pang Amerika maghawak ng Pilipinas kaysa communist China. Yan ang ilalagay nyo sa puso't utak nyo ng mga Pilipinong makakomunista. Yung sinasamba nyong poon, pro-communist yan. Nung umupo yan, hindi nga ginagalang yung mga pari at madre yan eh. Mayroon pa akong nakikita yan. Sinitcheck ko kung totoo. Yung sabi pa ng anak, kahit daw sa impyerno, magpresidente pa rin siya doon sa impyerno. Kita mo yan. Gusto pala nila yung impyerno kay Satanas, siyang sa Diyos na buhay. Mas gustuhin ko pang magiging alliance tayo ng Amerika sa communist China. Yan, mga kababayan kong mahal, galing sa puso ko yan. Ako, matanda na ako. Wala na akong hinahangad sa buhay. May sakit pa ako. Wala pa akong benepisyo sa gobyerno. BBM, ibigay mo naman yung benepisyo namin mga disabled na policeman on the line of duty. Yan, sasabihin nyo, pro BBM ako. Hindi. Pero sinasabi ko yung mga katotohanan. Mayroon din maganda, mayroon din hindi. Wala namang perpektong politiko eh. Yan ang atin part 6. My own political views and opinion. Wala akong partido sa politika. Ang sinusunod ko, Philippine Constitution at saka Diyos, yung budi ko, yung utak ko at saka damdamin, makabayang Pilipino. Maraming bayaning namatay. Dahil sa bansang Pilipinas, ngayon, sisirain natin. Maraming vlogger dyan, nagpapagulo. Ininsulto pa nyo yung seat of the President of the Republic of the Philippines. Saan? Demokrasya tayo, nasubrahan kayo. Si Boy Banat, pag nakita ko yan sa Facebook, masama ang loob ko niyan. Hindi na nire-respeto ang presidente ng Pilipinas. At saka, pag nagsalita yan, sobra-sobra ang karga. Nag-uudyok ng kung ano-anong pag-alsa. Bye-bye mga kababayan ko. Huwag kayong padalos-dalos sa ating mga ginagawa. Magsuri tayo. Gamitin natin ang ating utak. Magsuri tayo ng katotohanan. Bye-bye. I love you all.